Bimby Aquino slaps Chris Aquino's ex-boyfriend. How dare you take advantage of my mother, Dr. M? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Si Chris Aquino nagbukas tungkol sa breakup sa Surgeon DF. Hindi na ako minahal. Si Chris Aquino ay karga-karga ang kanyang anak sa Instagram picture. Tama, kasama niya si Dark Mike Padlat, pauwi sa Pilipinas mula sa mahabang taon niyang pananatili sa US. Habang nilalaban ni Chris Aquino ang kanyang daw maraming autoimmune diseases, kailangan din niyang tiisin ng isa pang wasak na puso. 6 na buwan matapos kilalanin ang sarili niyang manggagamot na si Mike Padlat bilang bagong kasintahan. Inaming kamakailan ni Chris Aquino na hiwalay na sila noong linggo. Ibinalita niya ang tungkol sa kanilang paghiwalay na sinabing hindi siya mahal ng surgeon. Ginawa ng Queen of All Media ang pagsisiwalat ilang linggo matapos niyang aminin na nararamdaman niya ang mga epekto ng kanyang mga autoimmune disease na may 3 pang idinagdag sa listahan. Pinili kong ibahagi ang aking masasakit na katotohanan. Iniwan ako ng doktor na mahal ko dahil gusto niya ng kalayaan sa paglalakbay upang makalaya mula sa pangangailangang pangalagaan. Ang katotohanan ni Chris Aquino na dumarami na ang may sakit na autoimmune diseases, kaunting option na panggagamot. Simula niya sa kanyang pagpapahayag na naipost sa Instagram. Enough time had passed. He did not love me in my defense. He did receive the correct professional fees, even when we were a couple. End of what chapter? Of that chapter, she continued. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang paghiwalay, naalala ni Aquino ang mga salita ni Padla na nagsasaad ng kanyang pagpili. Naiwan siya upang makamit muli ang kanyang kalayaan, na inihayag kahit na ang kanyang dapat ay lumura sa kanyang mga kaibigan at iba pang mga manggamot na gustong tumulong sa kanya. The truth is, in his words, iniwan kita dahil mahirap kang mahalin. Sobrang sikip ng paligid. My prayer is that he will now stop trash talking, cursing my best friends, and doctors who are still doing all they can to improve my quality of life, proving everybody's genuine love. She continued. Ayon kay Aquino, ang kanyang bunsong anak na si Bem ay nagsasama ng mixed martial arts at tinutulungan siyang lumipat sa kanilang bahay. Sa kabila ng kanyang kalagayan, determinado pa rin siyang ipaglaban ang kanyang panggaling. Sa kanyang Instagram post, ibinahaging Wimby ang listahan ng larawan ng kanyang payat na sarili na dinala ang kanyang anak na si Bem sa banyo. Ang kanyang manipis na mga braso na pumupulupot sa kanyang liig para sa kaligtasan. Si Bem ay nagsasanay sa ngayon sa MMA at tumitimbang ako ng wala pang 80 libs. 36 kilos lamang ang hindi ko makalakad ang bawat akbak. Ay matinding paghihirap mula sa aking mga tuhod hanggang sa aking mga paa. Isang kombinasyon ng sakit sa malalim na buto, lupus arthritis, polymyositis at acute fibromyalgia. Sabi niya, I decided to post my current reality because I want to give hope when you are unconditionally loved. When likely you are blessed with a son, we will do all to lessen the mama's physical, emotional suffering. Hindi ka susuko. She further answered. Inulit ng actress host na handa siyang tiisin ang sakit na dulot ng kanyang mga sakit na autoimmune at sinabing sapat na ang kanyang pananampalataya sa Diyos at pagmamahal ng kanyang mga anak at support network para magpatuloy. Tinitiis ko yung matinding sakit na patina ng bawat araw ko dahil pagmamahal ng anak ay walang katumbas. She wrote, mahirap ang buhay para sa ating lahat, ngunit ang pananalig sa Diyos at tunay na pag-ibig na napatunayan ng aksyon ay nagbibigay sa lahat ng kinakailangang lakas para magtiyaga. Ang general surgeon na sinasabing professionally based sa Makati Medical Center ay hindi pa sumasagot sa mga pahayag ni Aquino. Habang sinusulat ito, ang relasyon ni Aquino at Padlan ay naging headline matapos makita ang Queen of All Media sa tabi ng isang misteryosong lalaki sa eroplano noong September 2024. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nahayag sa kalaunan ilang sandali. At sa kabilang banda, Chris Aquino ibinunyag, masakit na hiwalayan sa kasintahang doktor. Hindi niya ako minahal. Ayon nga sa isang statement, mas lumakas daw ang haka-haka na ginamit lamang daw si Chris Aquino ng kanyang ex-boyfriend dahil nga diba, ito ang kanyang doktor. Pero ano nga ba ang dahilan sa likod ng kanilang paghiwalay? May marami ang nagsasabi at sinabi nga dito ni Chris Aquino sa kanyang statement na paulit-ulit na hindi daw siya mahal ng lalaki, kaya ang haka-haka ng marami. Yun na nga, hindi naman na talaga mahal ng lalaki si Chris Aquino, lalo pat may sakit na ito at kailangan ng pangangalaga. Ginawa daw ito ng tao dahil alam doon nga na mahal ang fee ni Chris Aquino pagdating sa kanyang mga personal doctor at sisikat daw ito at magiging mas malakas ang kapit sa ospital. Kaya ang sabi ng marami, naku, napakamanggagamit naman ng tao. Alam naman niya na may sakit na yung tao tapos ganyan ang kanyang gagawin. Siguro ito ang dahilan kung bakit
Sinampal ni Benji ang ex-boyfriend ng kanyang ina dahil nga para rin sa kanya baka ginamit din ito ang kanyang ina at hindi naman din talaga katanggap-tanggap na sinaktan pa rin niya si Chris Aquino at binigyan ng heartbreak kahit nasa sitwasyon nito na dumadaan sa masasakit na mga kanasan sa buhay, dumadaan sa mga masasakit na pangyayari sa kanyang kalusugan. Kaya naman marami ang nagalit. Hindi daw makaturungan ang ginawa ng doktor at hindi daw maganda ang kanyang ginawa na iwanan ang actress habang ito ay lumalaban sa kanyang sakit. Mabuti na lang daw at may mga anak itong marunong mag-alaga at pinaparamdam dito ang pagmamahal. Kaya nagkaroon si Chris Aquino ng lakas na lumaban. Pero hindi naman daw dinedeny ni Chris Aquino na sobra siyang nasasaktan sa paghihiwalay nila ng kanyang boyfriend. Lalo pat minahal daw niya ito habang ito ay hindi naman pala daw siya minahal na para lamang ay parang ginamit lang daw siya. Kaya naman marami ang nagalit sa doktor. Kamusta na kaya ang sitwasyon ni Doc Padlan? Ano kaya ang nangyayari sa kanya ngayon? At sa kabilang balita, ang anak ni Chris Aquino's ex-boyfriend ay nagsasalita na. Malalim siyang nagmamalasakit sa kanya. Si Miguel Lorenzo Padlan, ang anak ng dating kasintahan ni Chris Aquino na si Dr. Mike Padlan, ay sumira sa kanyang katahimikan sa social media upang ipagtanggol ang kanyang ama laban sa mga alingango at maling impormasyon. Ipinahayag niya kung gaano siya nasaktan at ang kanyang mga kapatid dahil sa lahat ng galit na nakuha ng kanilang ama. Sa kanyang post, ibinahagi ng anak ng doktor kung gaano siya nasiraan ng loob na makita ang lahat ng mga maling kwento at walang basihan ng mga salaysay na nagdulot na hindi kinakailangang drama sa kanyang ama. Inaasahan niya na ang mga netizens ay titigil sa pagkalat ng kasinungalingan na ito ay hindi patas at nakaliligaw para sa kanila. Idinagdag ni Miguel na hindi totoo na hindi mahal ng kanyang ama si Chris Aquino dahil siya ay isang saksi kung gaano kalaki ang kanyang ama na nag-aalaga sa queen ng lahat ng media ng Pilipinas. Ang katotohanan ay simple oo. Naghiwalay ang aking ama at si Mama Chris dahil nawala ang spark sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugang hindi siya minahal ng aking ama. Talagang ginawa niya ang kanilang relasyon ay totoo at siya ay nagmamalasakit sa kanya. Sulat niya. Sa kabila ng mahal ng kanyang ama kay Chris, pinanitili niya na ang pag-ibig ay hindi ang sagot sa lahat ng mga problema. Ang pag-ibig lamang ay hindi palagi sapat upang makagawa ng isang relasyon na magpakailanman. Minsan ang dalawang tao ay simpleng hindi sinasadya na magkasama sa katagalan kahit gaano pa sila kamahal sa isa't isa. Dagdag niya pa. Pagkatapos ay inihayag ni Miguel kung paano napabayaan siya at ang kanyang mga kapatid sa oras ng relasyon ng kanilang ama kay Chris. Naalala niya kung paano patuloy na maglalakbay ang doktor sa US upang bisitahin ang tanyag na tao. Nagbigay siya ng maraming oras at lakas sa kanya kahit na sa gastos ng kanyang sariling kagalingan. May mga oras na wala siyang kaunting naiwan at nawawala ng mga pasyente sa kanyang klinika. Subalit pinili pa rin niyang makasama siya, aniya.